Pinayagan na daw po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang Bureau of Internal Revenue o BIR na isumite ang tax records ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manasseh Manscarpio. Ayon kay House Prosecutor Representative Terry Redon, ipinadala na ng BIR ang mga dokumento sa Senate Impeachment Court ngayong Huwebes ng umaga, July 30. Nauna nang humingi ng sabina ang prosekusyon panel para makakuha ng naturang mga record bilang bahagi ng kanilang presentasyon o call sa hindi maipaliwanag na yaman ng ating Vice Presidente, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, pag ito lumabas sa publiko, itong tax record din na Sara Duterte, hindi tumutugma doon sa laki ng pera na pumapasok sa kanilang bank account, alam nyo na kung ano yung ibig sabihin dyan, mga kababayan. At yan yung isa sa talagang masasabi po natin na makakapaglaglag po talaga dito kay Sara Duterte na magiging dahilan para ma-impeach po talaga siya. Kung hindi man siya ma-impeach dito, mga kababayan, ito yung magiging dahilan para mawala ng tiwala ang taong bayan dito po kay Sara Duterte. Ano po, dahil nga kung titingnan nyo, paiba-iba na po kasi ang sinasabi ng ating Vice Presidente. Katulad nung nakaraang araw, di ba meron siyang sinasabi, mga kababayan, na ito daw pong ICC ay tuta ni Trillanes, mga kababayan. Ngayon, humihiling siya sa ICC after niya sabihin nyo na at siraan ng International Criminal Court, humihiling siya bigla sa ICC na bilisan daw ang pag-iimbestiga sa kaso daw po ni Duterte. So ngayon, eto yan pakita ko sa inyo. Yan. Ano ba yung sabi niya dito? Ni Trillanes at ni Marcos. Ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Yan. Yun. Tapos yung mga bobong DD-set, sang-ayon naman yung mga bobong DD-set, hindi nag-iisip na paano nga naman magiging tuta ni Trillanes at saka ni PBBM ang ICC. Wala nga pinapanigan niyang ICC, mga kababayan. Because the ICC has no other case except for the case of President Rodrigo Duterte. Pinalalabas pa dito na wala daw naging kasong or hinawakang kaso ang International Criminal Court kung hindi yung kay Duterte lang daw. Bakit hindi ka mag-research? Vice President Sara Duterte, may mga presidente na inimbestigahan dyan. Diba, may mga presidente ng ibang bansa na naimbestigahan at nakonvict, mga kababayan, dyan po sa International Criminal Court. Ito, kita nyo kung paano budulin ni Sara Duterte yung mga taga-suporta niya. And they found what? And they found Marcos, Trillanes, and money in the Philippine case. Maleta ang pinag-uusapan dito. So where is the justice in all this? There is no justice for the Philippines, there is no justice for the Filipinos, and there is no justice for former President Rodrigo Duterte. Yan yung mga sinasabi niya, mga kababayan. Tapos after niya sabihin yan, ganito na yung panawagan niya sa International Criminal Court. Di ba, dito niyo makikita kung sino talaga yung bangag We can only request and plead with them to speed up the trial because he is already 81 years old and cannot afford to stay in detention for 3, 4, 5 years more. We see some changes happening. Nakikiusap siya sa ICC ngayon. After niya sira ng International Criminal Court, mga kababayan, nakikiusap siya. Nabilisan daw yung paglilitis sa kaso daw po ni Duterte. Alam niyo, mga kababayan, sa totoo lang, si Sara Duterte ang mismong nagdidiin sa kanyang ama sa International Criminal Court. Bakit, mga kababayan? Saglip na kumuha sila ng magaling na abogado para ipanalo yung kaso ni Duterte. Saglip na gumawa sila ng paraan, mga kababayan, para hindi makaapekto doon sa kaso ni Duterte, mga kababayan. Siya pa mismo ang nagpapahamak sa kanyang ama. Bakit? Nung sinabi niya dating itatakas nila, itong si Duterte, mga kababayan, saglip na mabibigyan ng interim release o pansamantalang kalayaan itong si Digong, hindi nabigyan. Kasi nga, dahil sa mga sinasabi ng pasmadong bibig ng ating Vice Presidente, mga kababayan, at ngayon,
Sinisiraan niya ang International Criminal Court, pinapalabas niya na tuta ni Trillanes, mga kababayan, ni former Senator Trillanes at ni PBBM. Tapos ngayon hihiling ka, mananawagan ka sa ICC na bilisan yung paglilitis sa kaso ni Digong. Diba ito yung galawang bangag, mga kababayan, na parang lutang pag nagsasalita. Anyway, tuloy pa natin. The ICC with the chief prosecutor do you expect that maybe there can be some? Oy guys, mag-isip ka nga kung si PBBM at ang gobyerno ni PBBM ang nagnakaw sa maanumalyang flood control, bakit tinututulan ng minority senators na matuloy yung investigasyon? Mag-isip ka. Positive outcome, maybe there will be some speed in the case, in the process, or what are your expectations now? English. We hope that they will always be for the accused, since there is a presumption of innocence always for an accused, and they will speed up the trial. But we really do not know with the ICC. We only know that there's only one case that they are considering and then under trial, and that is the case of President Duterte. But well, we can. Sabi dito ni Glyce, the most corrupt government ni PBBM. Mamaya papakita ko kung sino talaga yung corrupt. Only Mamaya. request and plead Relax with ka lang. them to speed up the trial because he is already 81 years old and he cannot afford to stay in detention for 3, 4, 5 years more. 16 months it has been passed since President Duterte was brought here, and still no outcome. How Yes. does it make you feel? Well, Diba nananawagan siya kanina? we are angry. The moment that he was taken, he was kidnapped from the Philippines, and we are still angry now. Yan yung mga salita na nakakapagpahama kay Duterte, mga kababayan. Yung mga pinapalabas na kinidnap daw si Duterte. Paano nga naman, mga kababayan, palalayain na itong si Digong kung ang alam ng kanyang sariling anak ay kinidnap siya, mga kababayan? Hindi alam ni Sara Duterte na dumaan niya sa tamang proseso. Ngayon, mga kababayan, pinapalabas pa rin niya hanggang ngayon na kinidnap pa rin itong si Duterte. Tapos mananawagan siya ng speedy trial dito po kay Digong. But we try to support the process since he is already under the ICC jurisdiction. We try to support it, but of course, as a daughter, as Filipinos, we have feelings about how objective the ICC and officials, people inside the ICC is about the case, and of course, we feel that there was really an injustice with how he was taken from our country. Ngayon, mga kababayan, kita nyo kung gaano kabangag. Pagkatapos banata ng ICC, nananawagan sa ICC ng speedy trial para sa kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. At saka, mga kababayan, ito pa. Dito nyo makikita kung gaano kabangag, mga kababayan. Yung Paksilika, hindi alam. Pero yung 5,000 na presyo ng mamamatay tao, alam niya. Diba kung paano kumuha ng killer, mga kababayan, sa halagang afford. Di po ba? So ngayon ito, pakinggan nyo kung gaano kabangag. Sabi ko nga sa inyo, ipapakita ko kung gaano kabangag, kung sino talaga ang totoong bangag, mga kababayan, sa mga sinasabi. Ito, hindi mo maalaman kung kakampi ba ni Sara Duterte, nag-interview sa kanya dito o kalaban niya. Ma'am, any talk po about sa Paksilika na balak pong itayo sa Pilipinas? Ano na? Paksilika. Yung Paksilika. Paksilika. Hindi ma'am, Paksilika. Do you know anything about that? Wala ako. I cannot comment on that. Porket hindi mo alam, hindi ka na magkokomento. Kasi nga, mga kababayan, di ba sinabi niya, sayang lang daw sa oras niya kung manonood siya sa zona ni PBBM. Ngayon, sa hindi mo pagiging updated sa mga nangyayaring problema, issue at magandang balita dito sa ating bansa, wala ka na ngayong alam. 'Di ba? Simpleng Paksilika, hindi mo alam. Yung itatayong AI hub dito sa ating bansa, wala kang idea, pangalawang pangulo ka ng Republika ng Pilipinas. Tapos pagdating dito sa pagpapatumba ng tao, may idea ka? 'Di ba, sa halagang 5,000 pesos?
I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is Diba? Alam, may idea kung paano bumayad at mag-hire mga kababayan ng assassin sa halagang 5,000 pesos. how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can I have a husband? Diba mga kababayan, tapos ngayon, kung matatandaan nyo, diba kahapon lumabas yung balita? Lumabas yung balita na pinabura na ni Presidente na ilabas yung tax record ni Sara Duterte. Ngayon, ang sinasabi ni Sara, mga kababayan, eto na. Pakinggan nyo Wala kaming away ni BBM. Wala akong problema sa kanya bilang tao. May problema ako sa kanya bilang presidente. Dahil he's a weak leader and the country is in chaos. Not literal chaos na Paano naging weak leader si PBBM? Nakulong nga yung tatay mo dyan sa dahig. Paano naging weak leader si PBBM? Nakulong nga si Kibuloy, mga kababayan. Diba? Paano nga naging weak leader si Presidente? Napaka-vocal nga ni PBBM sa issue ng West Philippine Sea. Kayo yung mga weak leader in the future dahil tahimik kayo sa nangyayaring issue sa teritoryo ng ating bansa. Diba? Tahimik kayo nung tinawag na unggoy ang mga Pilipino ng China. Diba mga kababayan? Eto ang mga weak leader in the future. Hindi ang Presidente. Kasi si PBBM very vocal sa mga teritoryo ng ating bansa. Si Sara tahimik yan. Lalo na kapag ka nagigipit yung mga kababayang Pilipino natin. Tapos ngayon, porket ilalabas lang yung mga tax records, sasabihin mo, wala kayong away ni PBBM. Gusto mo nga tanggalan ng ulo yung Presidente. Kagulo tayo. Physical chaos. Nagkakanya-kanya yung mga tao sa gobyerno. Wala nang respeto ang mga tao sa isa't isa. And that is my right as a citizen to express. No. So, wala kaming alitan. Wala daw. Na personal na dalawa. Baka para sa Maniniwala ba kayo noon mga kababayan? Para sa kanya wala daw silang alitan na personal ni PBBM pero gusto niyang tanggalan ng ulo ang Presidente. Gusto niyang murahin, gusto niyang ipatumba ang Presidente, ang First Lady at ang former House Speaker. Tapos sasabihin wala daw personal na alitan. Di ba mga kababayan? Pag may personal na alitan kayo, talagang darating sa point na gusto mo talagang ipatumba yung kalaban mo. Sa sitwasyon ni Vice President Sara Duterte, yung sinabi niya mga kababayan about sa buhay ng Presidente, ng First Lady at ng former House Speaker, personal na yon. Diba? At yung gusto niyang tanggalan ng ulo yung Presidente, personal na yon. kanya, meron. Pero para sa akin, wala. And whatever I say, whatever comment I have with his administration and with the government right now is my right to freedom of speech. Diba bangag mga kababayan o ngayon? Nakita mo na kung sino ang bangag. Eto pa mga kababayan yung isa. Kasi idinadaan na lamang ni Sara Duterte sa maang-maangan yung mga pinagsasasabi niya. Kasi kung matatandaan nyo, di ba, nag-ingay yung mga DD shit at sinabi na makakalabas na daw si Digong sa mga susunod na linggo. Ang problema, fake news naman pala yung sinabi ni Sara Duterte. So ngayon, maang-maangan siya mga kababayan, no? Statement doon sa London rally niyo, ma'am, out of context, na sinabi niyo daw, pinapalabas na lalabas na si PRRD next week from the ICC. Ma'am, just to set the record straight, is there a truth to that claims? Wala akong sinabi doon sa speech ko na lalabas si PRD next week. O di fake news pala yung mga vlogger mo. O di fake news peddler pala yung mga DD shit vlogger. Aminado ka. Kasi sa totoo lang pinapakalat ng mga DD shit vlogger yung video mo kung saan nagsasalita ka sa London at nag-iimbento ka ng kwento doon.
Na ngayon, pinick up ng mga vlogger mo, ipinakalat na makakalabas na daw si Duterte sa mga susunod na linggo. Tapos ngayon, maang-maangan, sinasabi mo, wala kang sinabi. Eh, di ba bangag? Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon sa transcript na nagsabi ako na lalabas na si PRD. Oh, aminado din na may transcript siya, mga kababayan, na binabasa habang nagsasalita siya. Ayan o. Di ba? Bangag talaga, mga kababayan. Kaya nga, eto paano ba naman hindi magiging bangag to, mga kababayan? Eh, maliwanag naman na sinabi talaga niya. Kaya nga ipinakalat ng mga DD shit vlogger yung mga video niya kung saan nagsasalita siya. Na naniwala naman yung mga DD shit supporter na makakalabas na at makakauwi na ng Pilipinas etong si Digong. Eh ngayon, hindi naman pala totoo. Malat sa social media kamakailan ang balitang lalabas na ng International Criminal Court Detention Facility si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Base ito sa interpretasyon ng ilan sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte noong siya ay nasa London rally. Ngunit ang impormasyong ito, pinabulaanan mismo ni Vice President Sara Duterte. Nilinaw niya ito sa isang panayam sa The Hague, Netherlands kahapon, July 28 matapos niyang Iyak, mga DD shit! Iyak, hindi nyo ba matanggap na fake news peddler si Sara Duterte? Eh no, siya mismo ang nagpahamak sa kanyang sarili. Saka ba naman nagkatala, paksili ka, hindi alam. Pero alam kumuha ng mamamatay tao sa halagang 5,000 pesos. Sitahin ang Tapos nagsalita na makakalabas na si Duterte, mga kababayan. Next week, na pinick up naman ng mga vlogger niya. Tapos nung kumalat na, biglang itinanggi. dating Pangulo. Alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso at nakikita natin na walang schedule ng hearing ng release at ang meron lang schedule ay yung kanya trial proper. Sa ngayon, maayos naman anya ang kalagayan ng dating Pangulo. Very good, very happy ang mood ni President Duterte. And binanggit ko sa kanya na bago ako pumasok kanina, merong mga Filipinos. Sabi niya na titigil na daw siya sa pagsasabi na huwag kayo gumastos, huwag ninyo inconvenience yung sarili ninyo sa pagpunta dito. Sabi niya, gawin niyo na lang daw kung ano yung nasa puso ninyo. Kahit mainit anya sa the Netherlands at sa detention facility ng ICC, ay hindi ito alintana ng kanyang ama. Very siguro comfortable sa init dahil kahapon naka-sweater pa rin siya at sinabihan ko na siya na hindi ko na kaya yung init dito sa kwarto, so kailangan natin buksan yung window. Tapos kanina naka-close na naman yung window, so sabi ko sa kanya walang hangin doon sa loob. Mas gusto niya ang mainit kaysa sa malamig. Samantala, sa kaparehong panayam ay sinabi rin niyang kakausapin niyang muli si Senator Rodante Marcoleta na kasalukuyang nakabilanggo pagbalik niya. Oo, kailangan mo talaga ligawan si Rodante Marcoleta. Kasi diyan nakasalalay ang impeachment mo, Sara Duterte. ng Pilipinas. I will speak to him very soon. Pagbalik ko ng Pilipinas, meron ko mas schedules na pagbisita sa mga politicians and mga individuals na nagsusuporta ng mga politicians na nasa detention. Ngayong araw, mayroon namang Free Duterte Now rally sa harap ng ICC ang mga taga-suporta ni FPRRD at inaasahan. Ayan mga kababayan maliwanag na itinatanggi na ni Sara Duterte yung mga video niya na ipinakalat ng kanya mga taga-suporta na inasahan ng mga DD-shit na makakalabas na etong si Digong next week, pero wala naman po pala talagang katotohanan. At saka mga kababayan, kaya walang alam etong si Sara Duterte sa issue ng Paksilika at mga nangyayari dito po sa ating bansa kasi nga hindi po talaga siya uma-attend o nakikinig sa sona ng presidente. Kaya nga mga kababayan, kung titingnan nyo sabi nga dito, wait lang, yan. Paano ba natin malalakihan to? Hindi, pakinggan nyo na lang. Ayan Sabi dito ni Representative Garin, eto pakinggan natin.
karapatan niya yon at nirerespeto natin yon. Subalit kapag ikaw ay tunay na Pilipino, sang-ayon ka man o hindi, sa sasabihin ng Pangulo o sino mang leader ng ating bansa, ay dapat mong pakinggan. Why? Because you need to get involved. Why? Because you are part of government. Saya ba siya ng panahon? Hindi. Kasi pinapakinggan mo at titingnan mo saan ka ba pwede dito makatulong. Ikaw man ay opisyal o ikaw man ay pribadong sektor. Dahil lahat yan, regardless of who we believe or what our political affiliation is, ang importante doon, isa ang iniisip natin, ang Pilipinas. Ayan. 'Di ba mga kababayan? Kaya siguro walang alam sa Paksilika or walang alam sa mga nangyayaring issue o problema o magandang balita dito sa ating bansa, ang ating Vice Presidente, kasi mas mahalaga sa kanya magliwaliw sa ibang bansa mga kababayan kaysa tulungan yung mga kababayang Pilipino po natin, kaysa tulungan yung ating gobyerno na matulungan ang taong bayan. Kasi kita nyo naman, sa ikinikilos at sinasabi ng ating Vice Presidente, talagang halatang wala siyang alam sa nangyayaring issue dito sa ating bansa at ayaw niya talaga mga kababayan na malaman yon dahil ayaw naman nga niyan talagang tulungan ang mamamayang Pilipino. So yung mga didisit dyan, Duterte pa rin kahit lubog na sa baha, sa Davao. Duterte pa rin kahit dinala na yung bahay nyo. Duterte pa rin kahit harap-harapan na kayong binubudol at niloloko. Okay lang sa inyo yan. Kaya nga doon sa tanong kanina ni Glyce na sinasabi niya, o doon pala sa accusation niya kanina na sinasabi niya mga kababayan sa comment section na most corrupt daw ang gobyerno ni PBBM, ito ang patunay na talagang gobyerno ni Digong ang pinagmula ng isa sa pinakamalaki at pinakamatinding korupsyon. Ito yan. Isama na natin to mga kababayan. Kasi sobra-sobra yung pambubudol nila. Anyway, mga kababayan comment below na lamang po muna pala kung ano yung masasabi nyo hingil po doon sa balita about po sa mga pinagsasasabi ni Sara Duterte na tumama rin sa kanya. Kaya siguro wala siyang alam sa nangyayaring issue at problema dito sa ating bansa kasi ayaw niyang makinig dahil ayaw niyang tulungan ang taong bayan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po doon. At